Yung paklawin po ay Bago ano, dumating ng pakpaklawin. aha, At doon na nga pinapanungan sa pantay na iyon. mhm. Bago dumating ng pakpaklawin na doon na nga pinapanungan sa... Mga ilang hektarya po yung inilapad ng ibabaw ng paklawin? Ay kuwan, yung mismong pakpaklawin ay makitid ang pantay. Makitid po yung Oo, ibabaw? ang malawak ang pantay, yung bago dumating ng pakpaklawin, nasakop ng area ko. Yung malaking gulod na bayon na, Oho. ay nariyan yung malawak na pantay. Iyan po yung malawak na pantay. Oo, Pero yung na pag ikaw ay tumungod sa ganyan na, Opo. ay Pacific. Pacific po ang kita. Oo, pinapanunghan mo ang Pacific. Tapos pag dito Tapos po, pag dito ay tanaw mo yung Rizal sa Palok Rizal. Oo. Dito tanaw din po diyan yung yung Bulacan. Yung Yan, bundok. yan po pamimilian natin kung alin dyan sa dalawa. Kasi ang target po dyan, maglalagay ng simbahan dyan na pwede lahat ng taong sumimba. Agin ka naman lahat. Malawak-lawak na pantay ang area ko May po yan, may lalapagan ng parang May lalapagan ng helicopter. Tapos diyan po maglagay ng station ng kasi ang plano po hindi po gagalawin lahat ang ubata natin, dadagdagan pa. Kaya yung pantay di ko ay hindi bababa sa 3-4 na hektarya. Apa, pwede na po 'yun. Kaya nga aring bumaba ang helicopter Pwede. Yung yung pagmalawin konti lang. Maski magtayo ng malaking simbahan, Pwede talagang po. maluwag. Yan ang susurvey natin. Kasi hindi na tayo makakasurvey diyan, sila na lang. Bali, pagkatapos po ng meeting, isasuggest ko po yan. Kasi tinatanong namin nung mag-meeting kami dyan ng kumpanya, doon sa bahay, doon sa tabi ng BGP, tinuturo niya yung mataas dyan. At ang sinasabi nga na yung magkasama na yung si Engineer Lecto, Opo. ang sinasabi nga, sabi sa akin, tayo, yung nakaplano dito sa lugar ninyo, Opo. nagbista na sila sa bundok ng Gatuan, nagbista na sila sa bundok na ang Bantayan nagbista na sila ng bundok na itong Magipang Opo. nagbista na sila ng bundok na ang Pagsangahan Opo. ay walang ibang nakusadahan kundi yung area ko. Yung area niyo po? Di yan daw itatayo, sabi nila, yung tourist park at doon na nga sa humigit kumulang sa 4 na hektarya na pantay. Opo. Na sinasabi ko sa iyo, Opo. bago dumating ng paklawin, Opo. ay doon daw itatayo ang paaralan at simbahan at saka yung yung babaan na ang helicopter. Ano po ang pangalan ng lupa nyo? Yung nandoon bago magpapaklawin, magipang. Hindi. Ano pong sakop sakop nito. Sakop nitong Itong Pangutluan. Barangay Pangutluan? Barangay Mahabang Lalim? Oo. Sakop po yan. Sakop yan. Maganda po yan kasi Sakop. pag hanggang doon sa Kamabilay, Mahabang Lalim, sa harap kanan. Opo, kasi yan Mahabang lalim yan, hanggang Ilambay, kanan, mahabang lalim. Po, yung Ilamban. Ilamban. Tanaw din po lagmak dyan. Tanaw. Yun po. Matatawang mo yung malawak na walang kabundok-bundok yun yung lagmak. Opo, yung green na green doon. Matatanaw mong walang bundok. Puro pantay na. Puro patag yung lagmak na yun Walang nakabungkong bundok doon. Wala nga po nakabungkong doon na bundok mula doon sa may Pag nariyan ka sa area ko, ay tanaw mo yung malawak na pantay na bundok na yung walang nakabungko. Walang nakaganon. Wala. Yun yung lagmak. Yung malawak na yung natatanaw na. Sasuggest ko pa rin po yan kasi ang paglagay ang lungsod silangan ay hindi pa nila alam kung saan ilalagay ang phase 1. Sabi nila na yung mga nagparito sa akin, Opo. pati daw yung ospital ay din itatayo sa area. Kasi pag tagay po ng simbahan, lahat na po ilalagay doon.
At yung daw paaralan mula grade 1 hanggang college. Opo. Di yun daw itatayo. Sabi Mga ko, ilang oras pong lakad galing dito papunta doon? abay na yung kami nagkukultivali, yan na. Sanggol namin yung anak namin iyan. Opo. Nakasilid-silid sa kalamata. Opo. Sa alat. Opo, sa alat. Oo, bayog-bayog ko yan. Dalo-dalo niyo po doon? Oo, pahon. Pag nalusong, nasa alat. Sa alat din? Pag pahon, nasa alat din yan. At yan yung pinakambunso namin. Ilang oras po galing dito? Ito yung nilalakad namin mag-asawa na mula dito. Opo, po. At yung una namin pinagbahay ay Beto eh. Opo. Itong pantay na Beto. Yung patay po na Oo, yan. ayan na. Di rin kami unang nagbahay nang kami kasalin. Makasal kami. Ay nilalakad lang namin ng mahigit kalahating oras. Malapit lang dito. Ng panahon ngayon. Ay, pero pag ngayon, siyempre, matatandaan na kayo. Baka mahigit isang oras mula dito. Mahina na. Puro ahon po yun. May pantay. Ay, may pantay po. Malamang ang pantay ka sa ahon. Lamang ang pantay ka sa ahon. Pwede natin puntahan para mabisita pag gusto na lang tingnan. Narito nung narito pa sa Engineer Lito. Kaya nila nakita yung lugar. Namasal na po kayo doon? Oo, ako inakit. Inakit ako. Kasama yung kanyang pinakang kanang kamay na pinakamataas ng DNR yung kasama namin. Abot naman kaya po ang kabayo doon? Kung maglalagay ng kabayo? May lagot yung kalye doon sa may lagot. Bago dumating doon sa area ko. May lagot yung kalye. Pwede pong lagyan ng tulay para makatawid ang kabayo? Kung lalagyan. Baka yung ukom ng kalye ito saka yung kubo Yung kubo, maiksi lang po. Pwede lagyan ng tulay para makatawid ng kabayo. Kaya, pag gagawa. Kasi gawa ng magkalamidad, ay yung lugar na yung may igiban namin, opo, ay bago dumating kami doon sa igiban, ay dapian. Ay nung magkalamidad, tumabag yung itaas, gumuho, nadala ang kalye. Kaya nalagot ang kalye. Kaya nalagot ang kalye. Nung magkalamidad. Yung dapian ang gumuho. Dinanas ng buhong galing itaas, yung kalye. Nadala yung kalye. Kaya nalagot. Ay mula na hanggang ngayon ay... Gubat pa rin po ngayon, maraming puno. Marami. Yun. Kasi ang tatanggalin lang sa puno, pag ginawa po yan, hindi lahat tatanggalin ang puno. Yung umpisa sa area ko mula 3 kilometro ng laging. Opo. Yung 3 kilometro. Opo. 3, 4, 5, 6. Yan yung area ko. Apat na hektarya. Yung 4 na kilometro. 4 na kilometro ang area mo. Laki po. Yung haba. Yung haba? Oo. Kaya sabi ni, yung luang. Opo. Kaya sabi ni Engineer Lito, at saka na yung pinakang-hepe ng DNR na siya nagko-konkreto na yung dadana nga ng ang kalye. Opo. Na pagpapagandang puntang lagma. Opo. Sabi na yung dalawa, ikaw po tatay, ay itong magiging damage nitong kalyeng dadaan dito sa iyong lupa ay hindi bababa sa 600,000. Ayos po. Ang magiging damage nitong bayad sa lupa ninyo. Gawa ng may mga lugar pong luang ang mawawasak dito sa inyong lupa pagdaan ng kalye. Kasi napagmitingan po namin, ang kalsada pa lang mula sa office hanggang sa mga kumpanya, ang dadaanan po walang linya. Walang linya po. Hindi dadaanan yung national road kasi pang lang yan, pang national. Kaya maglalagay ng kalsada papuntang pier, malawak.
malawak papuntang pier, papuntang kumpanya, kasi yung mga kukunin ng mga produkto, parang magsusupply po tayo sa lahat ng bansa ng mga ani natin. Import lahat. Ay mamahal ang produkto. Target po natin, pag dito Tataas, katulad ng kupra. Opo. Tataas yan. Ay halimbawa, dito ipipinis na ang kupra, hindi magiging langis. Opo. Ay mamahal. Opo. Mamahal na. Bali, ang target po natin dito lahat, sa ating bayan, mapababa lahat ang bilihin. Kasi ang problema dyan, lahat mahal ang bilihin. Kawawa naman ang mga tiga-general na kara. Pwede lang kung may mga sahod na malalaki. Hindi nga kapatid balanse dito sa lugar natin. Oo nga po. Sapagkat pansinin natin, ngayon, ang kilo ng kopra ngayon, 50. Magkano ang langis? Napakamahal. Ang isang Pero litro. isang litro gano'n. 1.5. Pag langis ng nyog, napakamahal. 230. Pag palm oil, 130. Ay magkano kilo ng kopra laang? 50 ngayon. Oo nga po. Murang-mura. Matapos yung bigas naman ay gaano? Napakamahal din. Yung asukar ay gaano naman ang kilo? Napakamahal. Yan nga ang problema din. Magtatayo tayo ng plantasyon ng sugar. Kaya magtatayo tayo ng maraming tubo. Kasi ngayong panahon namin kapatid, na kami nagkukultibo nga doon sa area namin. Opo. Kami mag-asawa. Wala kaming problema sa panot, sa pakaskas, at pulot. Opo. Pulot ng tubo, pulot ng pukuyutan. Napakarami po. Ng hanik. Wala kaming problema. Napakarami. At ang stock namin nag-aabot-abot. Napakadami. At ang panot pag kami ng tubo. Yung isang linggo namin paggagawa ng tubo. Minsan ay paglilimang balding panot ay napakarami. Paglilimang balding pakaskas. Ay, pinapamahingilan namin yan sindo napunta doon sa amin. Nung dumating kami dyan, 1988, dyan sa Makalya noon. Marami may mga panot siya dyan noon. Ngayon wala na. Sanay kami magluto mag-asawa ng panot siya. Wala na pong magawa ngayon. Kami. Sayang ang mga tubo. Dapat yun, palaguin yun. Kasi yun ang walang chemical. Ang amin tubo noon, ibaguhan pa yung tubong matigas. Bago pa noon, madalang pa. Opo. Ay pag ngayon mauulit iyon, ay ang tubong matigas ang amin. Opo. Marami kasi po yung yung naluluto. Pag yan malaki, matigas na tubo. Kaysa sa malambot tubig lang. Yung pang-usin. Opo. Yung malambot, yung pulat pang-usin. Pulat itim. Pang-usin lang po yan. Ang maganda talaga, yung matigas na tubo. Yung matigas na bayon sa tabi palaya. Galing yata po ng Negros yan. Bayon sa palaya ko, may isang puno akong matigas. Nawala na pong mga tanim, Ay gusto ko'y paramihin yan. Oo nga po. Ay, kaya sabi ko, pag mangyayari ulit at mauulit, ay yan na po yung gagawin natin. Kahit 1 hektarya, magtutubuhan ulit tayo. Opo. Maganda po yung picturean ko kuya